Ano ang pinagkaiba ng African ringneck at Indian ringneck parrot? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. So welcome po sa Olen Aviary at iba pa. So kung bagong viewers po kayo sa channel na ito, ang talakayan natin dito sa content at sa YouTube channel natin ay regarding po sa buhay mag-ibon. Siguro mga kahabi, marami na po curious sa atin kung ano nga ba yung African ringneck. Ringneck dahil tayo po ay popular lang sa Indian ringneck parrot. So, hayaan yung may pagkumpara natin yung African ringneck at Indian ringneck kung ano po yung kanilang pagkakaiba. So, unahin po natin muna yung Indian ringneck na popular. Indian ringneck parrot, kilala rin bilang Psittacula cremeri, ay isang uri ng loro o parrot na sikat bilang alagang ibon dahil sa talino at kakayahang magsalita. So yun po ang Indian ringneck. So sa mga hindi nakakakilala rito, ano ito? So yun po yung tanong nila. Ito ay isang medium size na loro o parrot na karaniwang makikita sa India at iba pang bahagi ng Asia. Kilala ito sa malinaw na pagsasalita at pagiging aktibo. So sa itsura po nito ay kadalasang berde ang kulay. Ang lalaking ibon ay may itim at pink sa singsing o yung rig sa leeg kapag tumanda na. So makikita lang po ito pag matured na po ang isang Indian ringneck. May iba't ibang kulay tulad ng asul, dilaw at puti at marami pang iba. Lalo na ngayon, marami na pong naglabasang mga bagong mutation o yung tinatawag na high mutation ng Indian ringneck. Sa ugali naman po nito, matalino at madaling matuto. Kayang gawin ang boses ng tao. Medyo independent pero pwedeng maging malambing kung sanay sa tao. Minsan ay nagiging makulit o nangangagat lalo na sa bluffing stage o yung parang teenage phase o yung nasa juvenile stage na po, yung nasa lumalaki na po o yung papunta na po sa pagmamatured. Sa pagkain naman po, para sa Indian ringneck, ito yung dapat nating ibigay, prutas tulad ng mansanas, saging or maraming variety ng fruits, gulay, carrots, dahon at marami pang variety ng mga vegetable, buto o yung mga seeds at pellet. Malinis na tubig dapat araw-araw. Sa pag-aalaga, kailangan ng malaking tulungan, araw-araw na pakikipaglaro o paglabas sa kulungan. Lalo na po kung tame ito ay kailangan pong nilalabas natin. Pero kung di naman ito tame, ay wag na po nating ilabas, baka makaalpas lang sa kulungan. Mga laruan para hindi mainip tulad ng mga perch, mga toys, ng mga mangangat-ngat nila para hindi po hindi po nabuboard ang mga alaga nating ibon. Ang bubuhay o lifespan nito ay nabubuhay ng 20 hanggang 30 taon o higit pa kung maayos ang pag-aalaga. So yun po ang Indian ringneck. So sa African ringneck naman po ay isang subspecies din ng rose-ring parakeet. Ay kilala rin sa pagiging elegante, tahimik at medyo independent kumpara sa Indian ringneck. Pangunahing impormasyon, ang scientific ng African ringneck parrot ay Psittacula cremeri. Ang habitat nito sa Africa, Sudan, Ethiopia, Senegal at iba pa. Ang lifespan nito mga kahabi ay 20 to 30 years depende sa pag-aalaga. Ang size nito mas maliit
at payat kumpara sa Indian ringneck. So yun po yung African ringneck. So mamaya ikukumpara natin sila. So sa itsura nito ay karaniwang deep green ang kulay. Ang lalaki ay nagkakaroon ng itim and pink sa ring sa leeg kapag adult na. So tulad din po ng Indian ringneck. Mas maliit at medyo darker ang tuka kumpara sa Indian ringneck. Sa ugali naman, mas calm o kalmado at reserved o matimpi ang ugali ng isang African ringneck parrot. Hindi agad-agad malambing. Kailangan ng patience sa pag-tame. So kung magte-tame tayo ng African ringneck, pwedeng maging loyal sa isang tao. So sa pagsasalita naman, marunong magsalita pero hindi kasing linaw o dami ng vocabulary ng Indian ringneck. Mas tahimik sila overall. So yun po yung characteristic ng African ringneck. Sa pagkain naman po, seeds in moderation, pellet, fruits at gulay. So mahilig din, patulad din sila ng Indian ringneck. Mahilig sila sa fresh foods tulad ng mansanas, carrot at leafy greens. Yung mga leafy leaves o yung mga green vegetables. At care tips, kailangan ng maluwag na cage at daily out of cage time. So kung tame din ay kailangan din natin ilalabas sa cages. Regular na interaction para hindi maging loop o mailap. So yun po, kailangan lagi meron tayong interaction sa mga alaga natin. Toys at enrichment para hindi sila mabore. So wala ng mga sanga, mga kutkutin, mga laruan para hindi po sila mabored at hindi rin sila ma-stress. Para kanino sila bagay itong mga African ringneck. Bagay ang mga African ringneck kung gusto mo ng mas chill na ibon. So chill lang, hindi masyadong maingay, hindi masyadong maligalig. O kasi yun na hindi masyadong maingay o makulit. So yun po, may patient ka sa pagbuo ng trust. So meron tayong paghihintay na magtiwala yung African ringneck. So ito ang African ringneck parrot. So ano naman ang pinagkaiba ng African ringneck at Indian ringneck? So magandang tanong po yan dahil marami sa ating mga kahabi na hindi masyado kilala o popular sa African ringneck. Magkamukha sila talaga. Kaya madalas na pagpapalit. So halos walang pinagkaiba. Ang African ringneck parrot at Indian ringneck parrot ay parehong bahagi ng species na rose ring parakeet. Pero magkaibang sub-species sila. Ito ang malinaw na pagkakaiba. Laki ng katawan. Sa African ringneck, mas maliit at medyo payat ang katawan. Sa Indian ringneck naman po, mas malaki ng kaunti at mas mahaba ang katawan at buntot. So yun po ang isa sa pagkakaiba ng African ringneck sa Indian ringneck. Ang African, maliit at medyo payat ang katawan. Ang Indian ringneck po, malaki ng kaunti. Pero makikita mo yung pagkakaiba. Mas mahaba ang katawan at buntot. Sa kulay naman po, African, mas madilim o deep green ang kulay. Sa Indian ringneck, mas maliwanag o vibrant na green at mas maraming color mutation. So ibig sabihin, ang African, kumpara sila green, mas deep o yung dark green ang kulay. Sa Indian ringneck naman po, yung pagka-green niya ay matingkad or vibrant na more maliwanag. So light. At sa Indian ringneck po,
maraming color mutation tulad ng blue, lutino, albino, etc. Lalo na po sa maraming naglabasa na po ng mga mutation ng Indian ringneck. Sa ugali at temperament or sa pag-uugali ng mga ibon, ang African ringneck po ay madalas mas tahimik at medyo reserved o matimpi. So yun po yung pag-uugali or characteristic ng African ringneck. Sa Indian ringneck naman po, mas playful, mas curious at mas expressive pagpapakilala. So yun po ang characteristic naman ng Indian ringneck. So mas ma-playful sila, magalaw, mas curious. So masyado silang parang maano sa kulungan, lagi silang nagmamasid sa mga bagong dating or bagong nakikita at mas expressive. So halos lagi silang nagpapakilala or nagpapa-impress sa mga nakakakita sa kanila. So yun po yung kanilang pagkakaiba. So sa kakayahang magsalita, ang pagkakaiba naman sa African ringneck parrot, nakakapagsalita rin pero hindi kasing galing. Ibig sabihin, mas magaling ang Indian ringneck. Ang Indian ringneck naman po, kilala sa galing magsalita at malinaw na pagbigkas ng words. So yun po yung kanilang pagkakaiba. So nagsasalita pero mas magaling ang Indian ringneck. Sa beak naman po or yung sa tuka, ang African parrot ringneck ay mas maliit at mas dark ang tuka. So yun po yung ating pagmamasdan. Sa Indian ringneck naman po, mas malaki at mas matingkad. Karaniwang red ang tuka. So yun po ang pagkakaiba sa tuka or sa beak ng African at ang Indian ringneck. Sa pinagmula naman or yung mga pinanggalingan nila, yung African ay galing sa Africa, di hamak po. Sa words pa lang na Africa ay talagang sa African po. Sa tulad ng Sudan, Ethiopia, Senegal at iba pa. Sabihin, doon po sa African country, doon sila na nanggaling itong African ringneck. Sa Indian ringneck naman po, di hamak po, sa India galing ito at sa South Asia itong Indian ringneck. So yun po mga kahabi, ang pinagkaiba ng African ringneck at ang Indian ringneck parrot. Ewan ko lang mga kahabi kung sa Pilipinas or dito sa atin ay meron ng nag-aalaga ng African ringneck. Pero dito sa Bahrain ay dito ko lang po nakita first time yung African ringneck at ang Indian ringneck ay pinagkumpara ko, talagang medyo may pagkakaiba nga. Pero sa unang tingin natin ay kala natin ito ay Indian ringneck din. So, ano ang pinagkaiba ng African ringneck at Indian ringneck? Sa una po ay laki ng katawan. Mas maliit ang African, ang ringneck at ang Indian ay mas malaki, mas mahabang katawan at buntot. Sa kulay po, madilim ang African ringneck, isabihin deep green or medyo darker. Sa Indian ringneck naman po, yung pagka-green niya ay maliwanag or vibrant na green. Sa ugali or sa pag-uugali, ang African madalas mas tahimik at medyo reserved o matimpi. So yun po yung pagkakaiba. Sa Indian, mas playful, mas curious, at mas expressive, nagpapakilala. Sa kakayahang magsalita, meron po silang kakayahang magsalita, pero mas magaling po magsalita ang Indian ringneck dahil malinaw at ang pagbigkas sila ng words kaysa kumpara sa African ringneck. Sa beak sa tuka, ang African maliit as dark. So sa Indian ringneck po, malaki at matingkad ang kulay. Sa pinagmulan, African sa African country, ang Indian ringneck po ay sa Indian country. So yun po ang pinagkaiba. Kung nagustuhan nyo mga kahabi, ang talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagkakaiba
ng African ringneck at Indian ringneck parrot. Mabuhay and God bless. Shoutout po sa mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta. Shoutout po sa mga silent viewers at shoutout po sa lahat ng mga nagko-comment sa atin sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, sa ating page, Olen Mini Farm, at sa ating messenger. Maraming po salamat. Sa hindi ko po nasasagot, ay hayaan nyo, pag meron po tayong time, ay bibigyan natin ng pansin lahat po ng nagko-comment. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.